Nagsisimula ang kwento kay Toya Senji na umabot na sa kanyang hangganan, handa na niyang wakasan ang sarili niyang buhay makakuha lang ng kahit anong talento. Nakangiti siya na parang baliw habang nakatutok ang kutsilyo sa kanyang leeg. Sa nakaraang araw bago nangyari ito, sa paaralan, usap-usapan ng mga estudyante ang isang misteryosong petalman na sumikat malapit sa isang convenience store. May ilan na nagsasabing nakita nila ito, habang ang iba naman ay hindi naniniwala. Kalaunan, napagtanto nila na baka isa itong serial killer, ngunit sa kabila ng ingay at chismis, pilit pa ring nakafocus si Toya sa kanyang pag-aaral. Pagdating sa klase, inanunsyo ng kanilang guro na may bagong estudyante na nagngangalang Hato. Pero imbes na magpakilala ng maayos, binaliwala niya ang guro at dumiretso kay Toya. Umupo sa tabi niya at doon nagpakilala, ngunit walang pakialam si Toya sa kanya. Kinagabihan, habang papunta si Toya sa cram school, biglang lumitaw si Hato sa harapan niya. Nang tanungin niya kung paano niya siya nakilala, hinawakan niya ang pisngi nito at sinabing hindi siya mukhang bulati base sa hitsura niya. Muli siyang binaliwala ni Toya at umalis, sinabing uuwi na siya sa kanyang bahay. Pagkaalis ni Toya, kinausap ni Hato ang isang taong nagngangalang Numan at sinabing siya na ang tamang tao, nakahawig ng isang kilala nila. Samantala, sa ibang lugar, ang petalman na si Fish ay pinapahirapan ang isang babae bago ito tuluyang patayin. Sa kabilang banda, tiningnan ni Toya ang resulta ng kanyang pagsusulit at nadismaya siya, ngunit may naaalala siyang hindi malinaw, at nagsimula siyang maghangad ng kahit anong talento, dahil hindi niya matanggap na maging ordinaryo lang. Sinubukan niyang abutin ang buwan at umaasang maging mas kapakipakinabang siya, at habang nangyayari ito, dumating ang mga pulis sa lugar matapos makatanggap ng tawag tungkol sa kaguluhan. Dahil wala silang makita sa una, inakala nilang prank lang ito, ngunit maya-maya ay may napansin silang lalaking nakayuko, at si Fish na nga iyon. Sinabihan sila nitong umalis habang iniinom ang dugo ng babaeng pinatay niya, ngunit isa sa mga pulis ang nagtangkang bumunot ng baril, pero huli na ang lahat. Malapit doon ay may naamoy na kakaiba si Toya, at paglingon niya ay nakita niya ang dalawang pulis na pinatay ni Fish. Ipinagmamalaki ni Fish kung gaano siya kaswerte na magkaroon ng talento, at sa halip na matakot, napakuyong si Toya sa galit habang iniisip kung bakit siya lang ang walang talento. Biglang lumitaw si Hato sa likod niya at tinanong kung naiinggit ba siya, pagkatapos ay tinawag niya si Fish sa pangalan niya at sinabing halatang natutuwa ito. Nagpasalamat si Fish kay Hato sa pagbibigay ng talento sa kanya, at bilang kapalit ay maghahanda daw siya ng pagkain para sa kanila. Sumugod siya gamit ang kutsilyo, pero agad na nag-teleport si Hato kasama si Toya, at kinausap niya si Numan at nagpasalamat dahil tama ang naging prediksyon nito. Nang tanungin ni Toya kung sino si Numan, may inilagay si Hato na teknolohiya sa dibdib niya. Ipinaliwanag niya na kaya nitong ibalik ang talento mula sa nakaraang buhay at tinanong kung gagamitin niya ito. Biglang walang pag-alinlangan, hiniwa ni Hato ang sarili niyang leeg habang binubulong ang branch of reincarnation. Ngayon ay nataranta si Toya at sinubukang iligtas siya, pero imbes na dugo, mga talulot ng bulaklak ang lumabas. Lumabas din ang dalawang espada na tinatawag na Harusugi at Kubikari, at nagbago ang kanyang anyo bilang isang mandirigma. Sumugod si Fish, pero napigilan niya ito at ipinahayag ang kanyang pagkakakilanlan sa nakaraang buhay bilang si Musashi Miyamoto. Nalilito si Toya habang ipinapaliwanag ni Numan na may kakayahan ang mga tao na maibalik ang talento mula sa kanilang nakaraang buhay gamit ang branch of reincarnation. Ang mga nagtatagumpay ay tinatawag na returners, at nakikipaglaban si Hato kay Fish gamit ang espada at halatang nag-e-enjoy siya. Ngayon ay napipilitang umatras si Fish, at nang ihagis nito ang isang puno ay madali niya itong hinati. Nang tanungin ni Toya ang tungkol sa mga talulot, sinabi ni Numan na iyon ang patunay na nagising na ang talento mula sa nakaraang buhay. Sa gitna ng laban, binato ni Fish ang mga bato kay Hato, ngunit kahit anong ihagis niya ay madali lang nitong pinuputol gamit ang kanyang mga espada. Ipinaliwanag naman ni Numan ang mga pangkat sa mga taong nagkaroon ng kapangyarihan. Sinabi niya na sa isang panig ay ang mga mabubuting tao, ngunit sa kabila naman ay ang mga mamamatay tao at kriminal tulad ni Fish na walang awang nananakit sa mga tao. Ang mga kriminal na ito ay tinatawag na mga signers, at sa kasamaang palad, walang pinipili ang kalikasan sa kanila at sa mga returners dahil pareho lang silang sinisilang muli. Binalaan ni Numan si Toya na may 50% na tsansa na kapag sinubukan niyang mag-reincarnate, maaari siyang mamatay sa proseso o kaya naman ay wala siyang makuha na anumang talento, na mag-iiwan sa kanya bilang isang ordinaryong tao lamang kahit anong pagsisikap pa ang gawin niya. Inamin niyang mahirap ito at baka magdalawang isip si Toya, ngunit ngumiti lang ito na parang baliw sa kabila ng kanyang mga babala.
Sa halip na matakot, natuwa pa si Toya dahil may pagkakataon na siyang magkaroon ng kapangyarihan. Bumalik sa laban, tinuya ni Fish si Hato dahil hindi daw ito umaayon sa inaasahan niya, dahilan para maging seryoso ang dalaga. Ginamit niya ang kanyang espesyal na galaw na tinatawag na eight-headed corpse. Noong una, akala ni Fish ay napigilan niya ang atake, ngunit may 7 pang sunod na atake ang galaw na iyon, at sa huli ay nahati ang katawan ni Fish. Nag-report si Hato kay Numa na tapos na ang misyon at nalaman niyang umalis na si Toya para subukan ang kapalaran nito. Samantala, bumalik ang kwento sa kasalukuyan kung saan may mga talulot na lumalabas mula sa leeg ni Toya. Nanaginip siya na hinahabol niya ang kanyang kapatid na si Seiya, at sinisigawan itong magdahan-dahan. Kinaumagahan, ginising siya ni Hato at ibinalita ang magandang balita, naging returner na rin siya tulad nito. Naglakad sila papunta sa parke at doon ikinwento ni Toya ang malungkot niyang nakaraan, na mayroon siyang kuya na si Seiya na isang henyo at magaling sa lahat ng bagay. Dahil dito, napakalaking inaasahan ang ipinataw kay Toya na hindi niya naabot, kaya siya itinuring na talunan. Habang ang kapatid niya ay puno ng medalya at tagumpay, siya naman ay laging pinagtatawanan at itinuturing na walang silbi. Ibinunyag niya na namatay si Seiya ng bata pa ito, at gaya ng inaasahan, si Toya ang sinisisi at kalaunan ay pinalayas sa bahay nila. Dahil sa kwentong iyon, naunawaan ni Hato kung bakit gusto ni Toya na magkaroon ng talento, dahil gusto niyang patunayan ang kanyang halaga at gumanti sa pagtrato sa kanya ng kanyang pamilya. Pagkatapos ay dinala siya ni Hato kay Numan, isang dalagang may sungay sa ulo. Tinanong ni Hato kung nasaan ang iba, at nalaman niyang nasa misyon silang lahat para hulihin ang mga masasamang returner. Ipinaliwanag ni Numan na tinatawag silang Forest of the Greats, at ang layunin nila ay lipulin ang mga masasamang tulad ni Fish. Sinabi niya na ituring ni Toya ang pag-reincarnate bilang regalo mula sa langit at gamitin ito para sa ikabubuti ng lahat. Binigyan niya sila ng misyon na harapin ang isang makasalanan na nagngangalang Vlad III, ngunit sa halip na patayin agad, inutusan silang patagalin ang laban dahil may nais obserbahan si Numan. Bilang pag-iingat, pinaalalahanan niya silang tapusin na ito pagkalipas ng 10 minuto, dahil baka makaisip si Vlad ng paraan para kontrahin ang kanilang kapangyarihan kapag tumagal pa. Gayunpaman, sinabi rin niyang makalawang araw pa gagawin ang misyon dahil may aasikasuhin pa muna siya. Maya-maya, may nakita si Toya na dalagang humahabol sa magnanakaw na kumuha ng bag niya, at nagpasya siyang subukan ang kanyang kakayahan. Ang talento niya ay ang tinatawag na flashy right hand of the thief, na nagpapahintulot sa kanya na kunin ang mga gamit ng palihim. Nakuha niya ang bag at ibinalik ito sa dalaga, sinabing ligtas na ang lahat. Saglit itong nakahinga ng maluwag, ngunit napagtanto niyang mas mahalaga pala ang branded na bag kaysa sa laman nito kaya muli itong tumakbo para habulin ang magnanakaw. Ipinaliwanag ni Numa na mahirap gamitin ang kapangyarihan niya dahil kailangan niyang nasa loob siya ng kalahating metro para makapagnakaw, kaya limitado ang gamit nito sa pakikipaglaban. Agad namang nakaisip si Toya ng paraan, ginamit niya ang kakayahan para kunin ang dugo ng magnanakaw hanggang sa mahilo ito at mawalan ng malay dahil sa anemia. Lumipas ang 2 araw at narating na ng dalawa ang lugar kung nasaan si Vlad III. Pagdating pa lang nila, tinuya na agad ni Vlad si Hato at inakala niyang mag-isa lang ito, kaya nagreklamo siya na parang binaliwala lang siya at minaliit ang kanyang kakayahan. Agad siyang gumamit ng teknik at naglabasan ang mga matatalim na spikes, at sumagot naman si Hato gamit ang sarili niyang galaw, subalit agad ding napaluhod si Hato sa depensa dahil sa bilis at husay ni Vlad na halos imposible nang makalapit pa siya. Inamin ni Hato kay Numa na base sa nangyayari, hindi lang siya nahihirapang makakuha ng ilang oras, talagang hindi niya makita kung paano siya makakalapit sa kalaban nang hindi isinusugal ang buhay niya. Mahinahon itong sinabihan ni Numa na magpasensya muna, at ipinaliwanag na pinag-aaralan pa niya ang sitwasyon para hanapin ang tamang pagkakataon. Binalaan niya si Hato na huwag munang sumugod, dahil sa oras na gawin niya ito, siguradong mapupugutan siya ng ulo. Pagkatapos ay iginiit niya na kailangan nilang maghintay, ngunit naging mayabang si Hato at ngumiti, nagpasya siyang umatake kahit pa may babala. Agad na kinausap ni Numan si Toya at sinabihan na maghanda na, dahil pakiramdam niya ay madadala ng pride si Hato bilang isang mandirigma ang sarili nito sa panganib. Gaya ng kanyang hinala, nahulog si Hato sa bitag ni Vlad at malubhang nasugatan, kaya inutusan ni Numan si Toya na umatras na at idineklara niyang nabigo ang misyon. Ngunit tumanggi si Toya at ayaw niyang sumuko nang hindi man lang sinusubukan. Pumwesto siya sa likuran ni Vlad kung saan may pader, at nagawa niyang nakawin ang isang bagay mula sa loob ng katawan nito, halos mahatak na sana ang puso ng kalaban ngunit bahagya siyang nagkamali.
Nagpanik si Vlad at nagtaka dahil dapat ay may matibay na pader sa likuran niya kaya imposibleng may makalapit doon, dahilan para bumagsak siya. Mabilis naman itong nakabawi at tinawanan si Toya, sinabing baguhan pa siguro ang bata dahil nasayang lang ang pagkakataon. Naghanda na sana itong patayin si Toya, ngunit biglang lumaganap ang isang matinding itim na aura sa buong paligid. Galing ito sa boss ng mga sinner na nagutos kay Vlad na umatras na, ngunit gusto sanang tumutol ni Vlad at sinabing kaya pa niyang manalo, ngunit wala siyang ibang pagpipilian dahil sa takot at bigat ng presensya. Bago mawala ang aura, nabanggit ng boses na parang pamilyar ang itsura ni Toya at kahawig daw nito ang isang taong kilala nila. Natapos ang misyon at inutusan ang dalawa na umuwi na, at makalipas ang ilang araw, muling nagkita si Toya at Vlad 3. Bumalik ang kalaban para bawiin ang ninakaw ni Toya, nabatid na ang kinuha pala ni Toya ay ang mismong talento o kapangyarihan ni Vlad, at gusto niya itong mabawi. Ngumiti si Toya at tinukso ang binata, tinanong kung gaano kaya nakakahiya na aaminin niya na ninakaw lang ang kapangyarihan niya. Sumang-ayon si Vlad at inamin na nakakahiya nga itong banggitin. Ginamit ni Toya ang kanyang kakayahan, at sa pagkakataong ito ay iba na ang pakiramdam ng kanyang reincarnation, dahil nakuha na niya ng buo ang lakas ni Vlad. Inilabas niya ang kanyang tunay na abilidad na tinatawag na Spoils of the Thief, at ginamit ang sariling lakas ni Vlad para talunin ito ng mabilisan. Sinabi ni Toya kay Vlad na magpasalamat na lang ito dahil nasa mabuting kamay na ang kapangyarihan niya. Tumawa si Toya na parang baliw, unti-unti nang nawawala sa katinoan dahil sa labis na paghahangad ng kapangyarihan, at determinado siyang malampasan ang kapatid niyang si Seiya. Samantala, sa punong tanggapan, tinignan ni Numan ang isang family picture at naalala niya ang tanong noon ni Seiya kung nakikita ba niya ang lahat ng ito, dahil mukhang lahat ay nangyayari ayon sa kanyang plano. Kinaumagahan, gumising na si Toya bago pa man siya tawagin ni Numan, ngunit napansin ni Numan na kahit nakakuha na siya ng kapangyarihan ay mukhang malungkot pa rin ito. Hindi na pinansin ni Toya ang kanyang sinabi, at dumiretso na siya sa tanong tungkol sa susunod nilang misyon. Ipinaliwanag ni Numan na papatayin nila ang isang masamang returner, pero kailangan muna niyang sunduin si Hato. Pagdating ni Toya ay nadatnan niya ito na mahimbing na natutulog, kaya sinigawan siya ni Numan para magising, pero sinabi lang ni Hato na nagsanay siya hanggang madaling araw. Sinubukan pa niyang magbiro, pero pinigilan siya ni Numan at sinabing magmadali na sila. Ang kalaban nila ay isang killer clown na nagngangalang John na may talent na tinatawag na Gacy, na pumapatay ng mga bata. Pagdating sa lugar, ginabayan sila ni Numan at sinabihan na tumalon sa magkabilang direksyon para maiwasan ang bitag. Malugod silang sinalubong ni John at ipinagmamalaki na habang malayo siya sa kanila, hindi siya mapapatay ng mga malalapitang manlalaban. Tinawag pa niya silang mga tanga dahil pumasok sila sa kanyang bitag, pero bago pa man siya matapos magsalita, ginamit na ni Hato ang kanyang Petals of Reincarnation at agad itong pinatay. Ngunit pinagalitan siya ni Numan dahil dapat sana ay pagsasanay ito para kay Toya, kaya humingi ng paumanhin si Hato pero ramdam na hindi naman ito seryoso. Samantala, may isang misteryosong organisasyon na nagmamasid sa kanila, at ang layunin nila ay lipulin ang lahat ng returners, mabuti man o masama. Sa kabilang banda, hinahabol ng halos buong Forest of the Greats ang isa pang evil returner na si Edward. Sinusundan siya ni Hato, pero napansin bigla ni Edward na may mga mansanas na nahuhulog mula sa itaas. Bigla siyang idinampot at idiniin sa lupa dahil sa matinding gravity attack. Nakawala siya at tumakbo ulit, pero ang may-ari ng kakayahan ay si Newton, isang returner na hugis mansanas ang ulo at tila natutuwa sa habulan. Kasama niya si Ai na may kakayahang space transfer, at iniritaan niya si Newton sa pagiging mayabang, at bigla itong nag-teleport at bumalik na dala ang braso ni Edward. Tinanong siya ni Newton kung bakit hindi na lang ulo ang kanyang kinuha, pero sumagot si Ai na trabaho ng isang sundalo ang huling hatol, at hindi bagay sa kanya ang ganoong papel. Lumapit ang isa pa nilang kasama na may dalang baril at inutusan si Edward na sumuko, pero inatake siya ni Edward at nabulag. Ngunit nagkamali si Edward, dahil ang bumaril na si Hiroshi ay may talent na immortal soldier, kaya hindi siya nasaktan at binaril si Edward sa baga. Nang akala ni Edward ay makakatakas na siya, ngunit pinaligiran siya ng maraming kopya ni Driss na may talent na kagibunshin. Nang makita niya ang buong puwersa ng Forest of the Greats, nawalan na siya ng pag-asa at sumuko na lang, pero agad pa rin siyang binaril ni Hiroshi. Pagbalik sa kanilang base, pinuri sila ni Numan sa tagumpay at pagbawi sa branch, at lumapit kay Hiroshi si Nightingale na isang healer. Dinilaan lang niya ito at agad na bumalik sa dati ang kanyang katawan at nawala ang mga sugat, at pinaalalahanan niya itong mag-ingat sa susunod.
Nakita ito ni Newton at naisip na sana ay siya na lang ang nasa pwesto ni Hiroshi para mahawakan din siya ng healer. Sa huli ay umupo si Hato sa tabi ni Toya, na inatasang tumulong kay Numan sa pag-aayos ng mga kagamitan sa halip na lumaban. Tinukso niya si Toya na parang alipin lang daw ito kahit na labis siyang nahihirapan na makakuha ng kapangyarihan, ngunit ngumiti lang si Toya at inamin na gusto niyang gumawa ng mga ganitong gawain. Pinuri rin ni Numan si Toya at sinabing siya ang pinakamasipag sa kanila at malaking tulong sa trabaho. Malugod siyang tinanggap ni Newton sa grupo, at habang nakatingin sa paligid, sinabi ni Hato na pare-pareho lang sila, lahat sila ay nangarap maging higit pa sa kung sino sila noon. Pero tutol si Ain sa pagtanggap sa kanya, sinabi niya na ang talento ni Toya ay kabilang sa uri ng mga kontrabida at hindi man lang ito mataas na antas. Ayaw niya itong pagkatiwalaan at natatakot na maaaring maging traidor siya at nakawin ang kanilang mga branch, ngunit ipinagtanggol siya ni Numan at ipinaliwanag na naging tapat naman si Toya at nasa tamang landas ito. Pagkatapos ay niyakap na lang ng mahigpit ni Hato si Ain hanggang sa pumayag na rin ito. Habang pauwi, tinanong ni Hato si Toya kung nasaktan ba ito sa mga sinabi, ngunit bago pa makasagot, napansin nilang bukas ang ilaw sa bahay at dali-dali silang pumasok. Nadatnan nila doon si Atsuki na may dalang mga comics, at tinanong ni Hato kung kaibigan niya ito at nagpakilala. Ipinaliwanag ni Toya na si Atsuki ay dating magaling sa martial arts kasama ng kuya niya at ngayon ay pinamumunuan na ang isang Special Forces unit. Bumisita ito dahil nalaman nitong hindi na pumapasok sa school si Toya. Nang makita si Hato, akala agad ni Atsuki na nobya niya ito at tinukso siyang baka nawalan na ng gana sa pag-aaral. Agad naman itong itinanggi ni Toya, pero pinagpatuloy lang ni Atsuki ang biro tungkol sa magiging reaksyon ng kuya niya kapag nalaman ito. Dahil hindi na niya makayanang marinig ang tungkol sa kanyang kapatid, ginamit ni Toya ang kanyang Petals of Reincarnation para patunayan ang kanyang sarili. Ngayon ay seryosong-seryoso ang naging mukha ni Atsuki, sinabi niyang nakakadiri na umaasa lang si Toya sa kapangyarihan ng nakaraan at tinawag itong talunan. Dahil sa galit, agad na nag-transform si Hato bilang si Musashi at itinutok ang espada sa leeg ni Atsuki. Inutusan niya itong bawiin ang kanyang mga sinabi, at mariing sinabing pinaghirapan nila ang kanilang narating, at hinding-hindi maiintindihan ng isang henyong tulad nito ang hirap na dinanas nila. Pero nanatiling mahinahon lang si Atsuki at tinawag na mga dahilan lang ang lahat ng iyon, ngunit nawala sa sarili si Hato at sumugod, pero madali lang siyang napatumba at napigilan ito. Sinabi nitong hindi niya ito sasaktan dahil nobya siya ni Toya, at bago umalis, sinabi nitong madismaya ang kuya ni Toya na si Seiya kapag nakita kung anong klaseng tao na siya ngayon. Ngumiti lang si Toya at sumagot na wala siyang pinagsisihan, at balak niyang talunin pa ang kanyang kapatid balang araw. Sa kabilang banda, bumalik si Atsuki sa kanyang base at lumalabas na siya pala ang pinuno ng grupong humahabol sa kanila noon. Tinanong siya ng mga tauhan kung itutuloy pa ba ang operasyon, pero ipinatigil niya ito at inutusang kailangang umatras ang kanilang team. Sumunod ang karamihan, pero may isang batang nagngangalang Minami ang tumutol, at nagsabing hindi dapat palampasin ang mga mahahalagang target na gaya nila. Sa loob ng bahay, pinag-uusapan nila kung gaano kalakas si Atsuki bilang isang natural na tao, at para palakasin ang loob niya, sinabi ni Toya na pareho lang naman sila ng sitwasyon. Dahil dito, ikinwento ni Hato ang kanyang nakaraan. Isa raw siyang inabandon ng bata at lumaki sa ampunan, kung saan lagi siyang pinagtawanan dahil sa kakaibang kulay ng kanyang buhok at mata. Isang master mula sa malapit na dojo ang kumuha sa kanya at inampon sa kabila ng pagtutol ng iba. Siya mismo ang nagturo sa kanya at itinuring na tunay na anak, at sinabing malalampasan niya ito balang araw. Iyon ang dahilan kung bakit gusto niyang maging magaling na mandirigma, pero kahit anong sipag niya, wala talaga siyang natural na talento at pakiramdam niya ay bigo siya. Doon niya nalaman ang tungkol sa Branch of Reincarnation, kaya hinanap niya ito sa lahat ng lugar para lang magkaroon ng kapangyarihan, umaasang matutugunan niya ang inaasahan ng kanyang master. Ngunit sa huli, ang kapangyarihang nakuha niya ay naging sobra na pala para sa taong nagpalaki sa kanya. Habang nasa anyo bilang si Musashi, hindi sinasadyang nasugatan niya ng malubha ang kanyang master kaya hindi na ito muling nakahawak ng espada. Ang mga tao sa dojo na noon pa man ay tutol sa kanya ay agad siyang pinalayas at tinaguri ang traidor. Ikinwento niya na ang pangarap niya ay magsumikap at muling itayo ang dojo balang araw, kaya't gusto niyang maging isang tanyag na returner sa lalong madaling panahon. Ito ang unang beses na narinig ni Toya ang tawag na iyon at nagtanong siya kung ano ang ibig sabihin nito. Ipinaliwanag ni Numa na lahat sila sa grupo, maliban na lang sa kanya at kay Hato ay mga tanyag na returner na. Nang tanungin siya kung ano ang pagkakatulad ng mga ito,
Pabirong sumagot si Toya na lahat sila ay mukhang kakaiba, may isa naman sanas ang ulo at maging si Numan ay may mga sungay na rin. Ipinaliwanag ni Numan na may limitasyon lang ang tagal na pwedeng magpalit ng anyo, at kapag lumampas na doon, permanenteng mananatili na sila bilang returner. Kapag nangyari ito, tinatawag na sila gamit ang tunay na pangalan ng kanilang nakaraan bilang tanda na ganap na sila. Sinabi rin niya na kahit hindi pa ganap si Hato, Musashi na ang tawag sa kanya ng lahat. Nang gabi ring iyon, ipinakita ni Toya kay Hato kung paano gumagana ang kanyang kapangyarihan at kung paano niya ninanakaw ang talento ng iba. Nag-alinlangan siyang nagtanong kung ayos lang ba talaga sa kanya na matuwa para sa kanya, gayong posibleng mangyari na nakawin niya ang kakayahan kahit sa sarili niyang mga kakampi. Ngumiti lang si Hato at sinabing kunin niya ang lahat ng kaya niya, dahil para sa kanya, kung may mawalan ng kapangyarihan, kasalanan lang iyon ng taong naging mahina at hindi ito naprotektahan. Tinanong niya si Toya kung akala ba nito ay pipigilan siya nito, ngunit lumapit siya ng malapit, idiniin si Toya sa pader at sinabing maging malakas siya. Nangako siya na paghuhusayan din niya para maging sobrang lakas, hanggang sa mainggit ito at balak na niyang kunin balang araw ang talento niya. Sa sandaling iyon, nangako silang dalawa na sabay na lalakas palalo. Samantala, mukhang nahuli na nina Yashiki at Atsuki ang isa pang returner at ito na ang kanilang bilanggo.